Magandang umaga po sa ating lahat. Sama-sama po nating pasalamatan ang dakilang Diyos sa panibagong buhay po na Kaniyang kaloob sa bawat isa sa atin. Narito po tayo muli sa ating Drug Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan po natin ang araw sa isang makabuluhang pagbubulay ng makalakad po tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Pag-aaralan po natin yung mapalad ang may malinis na puso. At ang ating pong pagbabatayang talata po diyan ay na masusumpungan po natin sa Mateo, Kabanatang 5, talatang 8 at ganito po ang ating mababasa. Mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ang pagpapala ay maranasang tanggapin ng bawat isa po sa atin sa pagkakabasa at pagkakarinig ng Kaniyang banal na salita. In the Bible, the heart is the seat of our personality,
the center of our whole being, the core of our character. Kaya nang sinabi ng Panginoong Hesukristo na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ang ibig sabihin noon ay ibigin ang Diyos ng buong pagkatao, ibigin ang Diyos ng todo-todo, ibigin ang Diyos ng buong buo. Kaya naman sa umagang ito, isesentro po natin ang ating pagbubulay at pag-aaral sa pinakamahalagang asset natin, ang ating attitude, ang ating pagtanaw sa buhay. Binigyan po ng kahulugan ni Webster ang salitang attitude at ganito po ang kaniyang pagbibigay ng paliwanag. Attitude is a state of mind, behavior or conduct as indicating one's feelings, opinion, or purpose. So tumutugon po ito sa kahulugan ng puso na ating pinag-uusapan. Pwede nating ilagay o pwede nating iparaphrase ang Mateo chapter 5 verse 8 ng ganito: mapalad ang mga may tamang attitude sa buhay sapagkat makikita nila ang kabutihan ng Diyos. Itinuturo po ng psychology na ang makikita natin ay yung ating hinahanap at yung handa po nating makita. Kung ang hinahanap mo sa isang tao ay ang kaniyang kapintasan, siguradong makikita mo ang mga iyon. Sa kabilang dako naman, kung ang hinahanap mo sa isang tao ay ang kaniyang kabutihan, sigurado din po makikita mo rin ang mga iyon. Sa Philippians chapter 4 verse 8 ay ganito po ang nasusulat: bilang pagtatapos, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, at kaibig-ibig at kagalang-galang. Ang reaksyon po natin sa mga nangyayari sa ating buhay ay idinidikta ng ating attitude. Ang buhay ay binubuo ng 10% ng actual na nangyari sa atin at 90% naman ng reaksyon natin sa pangyayari. Ang isang mabigat na problema ay sinasabing maaaring magpahina o kaya naman ay magpalakas ng ating loob. Depende sa ating pagtanggap. Sinasabing depende po yan sa ating attitude. Higit na mahalaga po ang nangyayari sa iyong kalooban kaysa nangyayari sa labas. Ang mahalaga ay kontrolado mo ang iyong sarili. Kahit magkagulo sa labas, kung sa iyong kalooban ay kalmado ka, ay wala pong problema. Siguradong mararanasan mo ang mga disappointments, ngunit hindi mo dapat hayaang ikaw ay ma-discourage. Si Apostol Pablo sa kaniyang karanasan ay nakaranas ng maraming disappointments, ngunit hindi niya hinayaang ma-discourage siya. Ganito po ang kaniyang patotoo sa 2 Korinto, kabanatang 4, talatang 8 hanggang 9. Kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit di kami nalulupig. Kung minsay nababagabag kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi kami pinababayaan ng Panginoon. Napapabaksa kami, ngunit di tuluyang napapatay. Ang disappointments ay ang mga pangyayaring sinasabing hindi po naaayon sa ating mga plano, hindi po naaayon sa ating mga kagustuhan. Ang discouragement naman ay ang negatibong pagtugon mo sa mga disappointments na siyang dahilan upang mawalan ka ng sigla at pagsusumigasig na magpatuloy. Sabi ng Panginoong Hesus,
Mapalad ang mga may malinis na puso. Mapalad ang mga may tamang attitude, sapagkat makikita nila ang kabutihan ng Diyos. Kung tama ang ating attitude, kahit iyong mga kabiguan ay nagiging tagumpay. Kahit iyong mga misfortunes ay nagiging blessings. Sa Juan Kabanatang 1, talatang 18 ay nasusulat, kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos. Physically, walang sino mang makakakita sa Diyos, ngunit spiritually, makikita po natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga personal na karanasan. Makikita natin ang Diyos hindi sa pamamagitan ng matang pisikal, kung hindi sa pamamagitan ng matang espiritual. Makikita natin ang Diyos sa pamamagitan ng kaniyang salita ng kalikasan at mga nangyayari sa kasaysayan. Makikita natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagkakadama sa presensya ng banal na Espiritu. Ngunit higit sa lahat, makita po natin ang Diyos sa araw-araw kung malinis ang ating puso. Kung tama ang ating attitude sa buhay, mayroon pa bang kapalarang hihigit kaysa riyan? Tayo po ay manalangin. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyo sa pagkakataong ito, sa iyong mga salita na amin pong pinagbulay-bulayan. Kami po ay lagi nang humihiling sa iyo, Panginoon, dahil sa aming mga kahinaan, ay lagi niyo po kaming bigyan ng pusong malinis upang lagi naming makatagpo ang iyong presensya. Sa umagang ito, dakilang Diyos, bahagi po ng aming pong panalangin, ay aming pong pinagkakatiwala sa iyo ang aming mga buhay, ang mga activities na amin pong tutunghayan at gagawin, ang mga obligasyon na amin pong tatapusin o gagawin, ang amin pong mga mag-aaral, ang amin pong mga estudyante, dakilang Diyos, sa kanilang pagpunta sa mga school na kanilang pinapasukan. Pagpalain niyo po sila, dakilang Diyos, at iingatan po ninyo sila sa kanilang paglalakbay. Maging ang aming mga kapatid na naghahanap buhay, Panginoon, tutungo sa kanilang mga ginagawaan o hanap buhay. Pagpalain niyo po rin sila at ingatan din at maging sa kanilang mga paggawa. Ang mga negosyong inyong pinagkatiwala, dakilang Diyos, sa aking mga mahal na kapatid, ay inyo pong palaging pagtatagumpayin. Tutulungan niyo po sila, dakilang Diyos, sa mga desisyon na may kinlalaman sa kanilang mga kabuhayan. Thank you po, Panginoon. Salamat po ng maraming. Ito po ang aming dalangin na may pagtitiwala at pagpasalamat. Alang-alang sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa inyong pagsama at pakikinig sa ating pong pag-aaral at pagbulay-bulay. A friendly reminder po sa bawat isa sa atin, be Christ-like in our workplace today. To God be the glory. Hanggang sa muli po nating pagbubulay.